lingkod sa Diyos ay hindi naging ganap. Kung walang lingkod ng Diyos na gagabay sa ating lahat. Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Isang pribilehyo muli ang binigay sa atin ng Panginoon upang magbahagi ng kanyang salita. Maaari po nating buksan ang ating Biblia at basahin po natin sa 1 Corinthians chapter 13. Nandito na po tayo ngayong gabi sa 1 Corinthians chapter 13. Well, ang 1 Corinthians chapter 13 ay maiksi lang po. May 13 din, 13 na verses. Sa chapter 1 Corinthians chapter 13 ay may 13 na verses. At ang 1 Corinthians chapter 13 ay sulat mula kay Apostol Pablo na nagsasaad kung gaano kaimportante ang pag-ibig at kung paano dapat maging central part ng maging central part ng ating buhay. Gaano kaimportante ang pag-ibig at kung paano maging central part ng ating buhay. Kaya alam na natin na ang ating paksa sa araw na ito ay sa gabing ito ay walang iba kundi ang tungkol sa pag-ibig. Tunghayan po natin ang unang tingnan natin ay ang kahalagahan ng pag-ibig. Mababasa natin sa verses 1 to 4. Inilarawan ni Pablo ang pag-ibig bilang pinakapangyarihan sa komunidad na kung saan hindi lang para sa pansarili natin, kundi para na rin sa iba. Sabi nga sa English, love is patient, kind, selfless, and not self-seeking. Ang pagkakaroon ng tiyaga, kabaitan, hindi makasarili, at hindi mayabang ay mga katangian na maaari nating gawin upang sa gayon ay maipadama natin ang pag-ibig sa ating kapwa. Mabibigyan lang natin ng halaga ang pag-ibig kung sasamahan natin ng gawa. At pangalawa, ang pag-ibig ay isang paraan ng buhay. Sabi ni Paul, ang pag-ibig ay isang paraan ng buhay kung saan mamuhay tayo sa paraan ng Diyos. Maging Christ-like sana tayo. Kaya nga tayo tinawag na Kristiyano dahil nire-represent natin si Kristo. At hindi sana tayo ang maging katisuran ng iba. Napakapangit naman kasing sabihin na tayo ay nabubuhay sa paraan ng pag-ibig ng Diyos kung hindi naman
maramdaman ng mga nakapaligid sa atin. Hindi po ba? At ang pangatlo ay ang pag-ibig ay batayan ng buhay. Pinagpatuloy ni Pablo na ang pag-ibig ay batayan ng pagkamit ng ating mithiin sa buhay. Idinagdag pa niya na ang pag-ibig ay mas mahalaga kaysa anumang partikular na abilidad o gift na bigay ng Diyos. Mawawalan ng saysay ang lahat kung wala ang pag-ibig. How I wish mga kapatid na kung ang lahat sana ng tao sa mundo ay ang pag-ibig ang maging batayan sa buhay. Wala na sanang gulo. Maayos sana ang lahat. Pero karamihan sa mga tao ngayon ay ang mithiin sa buhay ay magkaroon ng kapangyarihan upang maliitin ang mga mahihina. Sad reality. Tignan natin ang, 'di ba, ang nangyayari ngayon sa ating lipunan. Dating nagmamahalan, ngayon nagsisiraan. Dating magkasundo, magkaaway na ngayon. Bakit? Hindi ang pag-ibig ang kanilang naging batayan. At ang panghuli, pang-apat, ang pag-ibig ay permanente. Dito sa mababasa natin sa verse 8. Pinatunayan ni Pablo sa verse 8 na kahit ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika at maging ang kaalaman ng tao ay mawawala. Ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Kasi darating ang panahon mga kapatid sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi na maihahayag ang kanyang salita. Wala nang magpipreach, wala na rin ang iba't ibang wika kasi magkakaintindihan na tayong lahat sa langit. At hindi na rin mahalaga kung ano man ang ating nalalaman kasi wala nang doktor, abogado, engineer, teacher, OFW, o driver sa piling ng Diyos. Pag-ibig na lang ang mananatili. Mga kapatid, sa devotion natin ngayong gabi, ito ay para malaman natin ang kahalagahan ng pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos sa atin at magkaroon tayo ng kaisipan na kung walang pag-ibig, walang silbi ang lahat. Ito po ang ating devotion sa gabing ito. Sa Diyos po ang lahat ng pagpupuri.